Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Ang minomonitor po natin na bagyong Yuan ay mas lumakas pa po habang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga. Ito pong bagyo na ito ay nasa kategorya na po ngayon ng severe tropical storm. At kung titignan po ninyo, medyo bumaba ng konti ang direksyon nito. Kaya naman aalamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan at maaapektuhan kapag ito ay naglandfall na po sa araw po ng Linggo hanggang sa Lunes. Pero bago yan, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Tara, silipin muna natin at samahan niyo po ako sa saglit lamang na minuto para pag-usapan natin yung mga lugar na matadaanan po ng bagyong Yuan at mapaghandaan na rin po natin. Eto ho, no, ipapakita ko po sa inyong mabuti. Kung makikita nyo po sa ating pinaka tinatawag po na live weather radar o system na ginagamit, ang bagyong Yuan ho ay patuloy po na kumikilos. Actually, medyo mabagal po yung pagpasok niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Stationary yung kanyang kilos, no? Medyo mabagal, no? Ang nangyayari kasi dito, itong bagyo o typhoon na magiging super typhoon category na Yuan ay nag-iipon po ng lakas bago pumasok sa loob ng ating PAR sa araw po ng Sabado. So ngayon, pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility, magiging isang ganap po ito na typhoon category na bagyo. So alamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan. Ngayon po ay nagbigay na rin ng pag-asa ng heavy rainfall warning sa mga lugar na madadaanan nito. Masyadong marami yung mga lugar, so makinig po tayong mabuti. Hulihong namataan ang bagyong Yuan or may international name na Pongwong na may available po na data o distansya na 1,315 kilometers. Ito po sa may bandang east of Eastern Visayas. Bagamat nasa labas pa naman ito ng PAR, ay lumakas na yung hangin nito sa 100 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at ngayon po ay bumubugso na hanggang sa 125 kilometers per hour. Yung pagkilos po niya ay pa west-northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Kung napapansin ho ninyo, ito pong lawak, no, or yung sinasabi natin nasasakop ng extension ng hangin ng bagyong Yuan ay umabot na po sa 900 to 1,000 kilometers. At kayang-kaya po nitong masakupan, no, or maapektuhan ang lahat po na bahagi o buong bahagi ng Luzon at kasama na ilang bahagi ng Visayas. Pero medyo may maganda tayong balita dahil kung makikita ho ninyo, ang direction ho ng bagyong Yuan medyo nagbabago. Medyo nagkaroon siya ng konting area pataas. Kahapon, no, medyo pababa siya, medyo tumaas siya ngayon. Kaya naman yung tsansa na ito magbago mag-record, nakikita natin sa ganitong senaryo. So ngayon po, alamin muna natin yung mga lugar po na madadaanan ng bagyong Yuan pagdating po ng araw po ng Sabado. Bukas na ho yan. So nakahanda na po ba tayo at ready na po tayo sa posibleng magiging epekto ng bagyong Yuan? So alas 8 po ng umaga, ang bagyong Yuan ho ay magkakaroon ng lokasyon na 845 kilometers east of Eastern Visayas. Yan po nasa 155 kilometers per hour na pagpasok po bukas ng alas 8 ng umaga bilang isang typhoon category. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, alas 8 po ng gabi hanggang sa mga susunod na mga oras, bukas ho yan, 530 kilometers east of Birac, Catanduanes naman po ang kanyang magiging lokasyon. At lalakas pa ito lalo sa 175 kilometers per hour. Pagdating naman po ng Linggo ng umaga, alas 8, nandyan po yung peak or pinakabugso at lakas ng bagyong Yuan. Magkakaroon po siya ng lokasyon na 180 kilometers northeast of Birac, Catanduanes, at ito po ay nasa kategorya ng strong or very strong typhoon. Pag sinabi natin na very strong typhoon, yung kasunod ng super typhoon category na. 195 kilometers per hour ang magiging lakas naman ng kanyang hangin. Pero ipapaalala ko sa inyo, pagka nasa kategorya po ng pagiging super typhoon ng isang bagyo, lumalakas yung hangin niya simula 185 kilometers per hour hanggang sa 240 kilometers per hour. So, ang 195 kilometers per hour na magiging lakas ng hangin nito, pagdating po ng araw po ng alas 8 ng umaga ng November 9, yan po ay Linggo, ay nasa super typhoon category na. So, dapat po ay maging alerto tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng Linggo, dadaan naman po siya 135 kilometers
east of Baler, Aurora, or 95 kilometers east of southeast of Kasiguran, Aurora. So more on parte na ng Luzon yung naapektuhan nito, kaya hindi po natin pwedeng baliwalain yung magiging epekto o yung nakikita nating senaryo dito nga po sa bagyong Yuan. So ngayon, dahil nga po ang bagyong Yuan ay nakitaan ng pagiging super typhoon category, nakataas na po agad ang ating heavy rainfall warning. So ito yung dami ng mga pag-uulan na ating aasahan dulot po ng bagyong Yuan. So bukas ho ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, ito napaka-importante. Parte na naman ng Luzon, 200 mm na dami ng pag-uulan ang ating pong mararamdaman at maaasahan dyan po sa may Catanduanes. At merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Camarines Norte. Meron naman pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Samar, kasama pong Biliran, Leyte, Masbate, Quezon, Marinduque, Romblon, Aurora, Quirino, Isabela at Cagayan. Pagdating naman po ng Sunday ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, November 10, 200 mm sa dami ng pag-ulan ang maaasahan natin sa Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama pong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Metro Manila naman, aasahan po natin ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Sa Metro Manila, sa may Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Meron din tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Aklan, Antique at Northern Samar. Kung nakikita nyo ho kung gaano kalawak ang sirkulasyon ng hangin ng bagyong Yuan, ito po ay sakop na sakop ang malaking parte po ng Luzon. At maapektuhan naman ng trapo extension ng hangin ang Eastern Visayas at nalalabing bahagi po ng Mindanao. Pag sinabi kasi natin na 900 to 1,000 kilometers na lawak po, no, o yung outer rain bands po ng hangin ng bagyo, yun po yung naapektuhan. So itataas hanggang sa signal number 5 yung mga direktang lugar po na madadaanan nito, especially po ang Catanduanes. Kasama rin dyan mga kaibigan ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Yung mga lugar na binanggit ko hanggang sa signal number 5, yung possible na asahan natin na mararanasan po diyan po sa mga lugar na yan. Bukod dyan mga kaibigan, kailangan natin maging alerto dahil ngayon po nakita nyo naman mainit ang panahon. Kaninang umaga hanggang sa tanghali, maalinsangan. At bandang hapon, may mga tsansa po ng mga pag-uulan. Ito pong bagyong Yuan, nakikitaan man ng pagiging super typhoon, ay meron tayong nakikitang senaryo na posible pa rin itong humina pag naglandfall na sa kalupaan po ng North Luzon. So marami kasing mga lugar ang apektado nito, no? Lalo na ngayon, napakalawak po ng sirkulasyon ng kanyang hangin. Pag sinabi ho kasi nating Luzon, malawak talaga yan. So yung ibang mga lugar hindi pa natin nabanggit, so iisa-isahin po natin yan. So pag sinabi po natin na parte ng Luzon, marami talagang mga lugar dyan. Kasama po dyan ang Metro Manila, North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Bicol Region, Eastern Luzon. Lahat po yung mga lugar na yan ay maapektuhan. Though hindi man direkta sa pinakasentro, pinakamata ng bagyo, nakikita nyo yung umiikot na hangin na yan simula dito sa pinakamata ng bagyong Yuan hanggang sa nakapalibot sa kanya. Yan po ay tinatawag natin na spiral clouds. At yung area of probability naman niya, yung parang apa na yan, yan na yung magiging direction ho niya. Though hindi man na direktang matatamaan ng ilang bahagi ho ng Eastern Visayas at Mindanao, apektado naman sila ng tropo extension po ng bagyong Yuan. So unahin natin, dito sa Metro Manila, ngayon pa lamang po, pinaghahanda na po ang Quezon City, Makati, ang Pasig, Taguig, Parañaque, Pasay, Muntinlupa, Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Malabon, Navotas, at Las Piñas. Yung mga lugar na yan na aking binanggit, karamihan ho yan, mga bahaing lugar. Ngayon po, kinakailangan na natin mag-asikaso ng mga gamit natin, mga importanteng papeles, mga dokumento. Kung kaya natin ilagay sa mas matataas na lugar, gawin na ho natin. Eastern Luzon, kasama dyan ng Aurora, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa Bicol Region naman, pinaghahanda ang mga lugar dito sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at sa may Sorsogon.
At eto pa, bukod po dyan, sa North Luzon kasi yung pinakalugar din na mas maaapektuhan pa. Sa North Luzon naman, mga kaibigan ko, pinaghahanda ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, kasamang Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Hindi rin ligtas ang South Luzon. Kasama dyan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Dahil po sa dami ng mga lugar na maaapektuhan nito, ay na-expect na yung magiging impact nito ay matindi. Kaya ngayon pa lamang po kung alam natin na yung mga bahay natin ay hindi ganoon kaayos or katibay, maganda po na magkaroon tayo ng tinatawag na forced evacuation. Lalo na po sa araw po ng linggo ng umaga hanggang sa Lunes po ng kinaumagahan. So ina-expect din na walang pasok ang malaking parte ng Luzon pagdating ng Lunes hanggang sa Martes dahil sa magiging trap or extension po ng Bagyong Yuan. Ngayon pa lamang hanggat hindi pa naman nararamdaman ang epekto ng Bagyong Yuan, importante na mag-stock na tayo ng pagkain, bumili ng mga importanteng mga bagay na gagamitin, i-ready ang mga go bags, flashlight, medicine kit, no? Lahat po ng mga yan napaka-importante dahil baka hindi ho tayo makalabas. Mas maganda manatili po tayong ligtas sa bawat oras at sa bawat panahon. So yan lamang po ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. So dyan lang po kayo. Mamaya mag-update ulit ako. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.